O naka, huwag mong gagayahin yan. Naranasan niyo na po ba yun? Huwag mong gagayahin yan na masama yan. Tinuturo ba ng nanay mo yan? Salamat kapatid sa magandang ehemplo mo sa mga bata. O kaya nakaupo ka. Tumabi sa iyo yung anak mo, imasin mo. Hindi naupo ka, naupo siya, o kaya naupo siya habang nagpe-Facebook, nagse-cellphone, tumabi ka, sinabayan mo ng cellphone din. Parang hindi yata po makatarungan. Ano yung na-expect mo? Instead, na ito na ang pagkakataon na natabihan mo siya para magkaroon kayo ng bonding moment, magkwentuhan, maisingit mo, mai-inject mo yung salita ng Panginoon. O anak, kamusta yung pag-aaral mo? O, nilayo mo palalo yung sarili mo para mapalapit sa anak mo. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa inyong mga pintuang gamit. Kaya pala minsan may nakikita akong mga bahay, may nakasabit ba iba, God bless our family. Diba po? Minsan mayroong ibang mga nakasulat, may mga magulang na nagkukot ng mga guide. Salita ng Diyos. Meron po, ako nakita gano'n. Sabi ko, magandang ehemplo. Yung daily guide natin. O, minsan, gaya yan. Mga ganito salita na nagpapaalala sa atin. Huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. God's love. So, yung pong mga salita na yun ay kung minsan ay paalaala na nagbibigay sa atin ng gabay. Para yung sa araw-araw na lalabas pa lang ako ng bahay ko, uy, may nabasa akong message, ako, it's about time for me, kailangan ko pala mag-usap ng panalangin para sa aking kaligtasan. Paglabas na paglabas ko sa bahay na yun. Hindi po ba napakaganda ng ganong pakiramdam? Kung di mo ituturo sa anak mo yun, o anak ka, meron pong mga sa Amerika, iba po ang magulang. Pag minsan hindi nagpapaalam kasi ang mga anak aalis yung anak bigla. Ito po ay, it's just a part of the job. Sabi po ng mama, mama, siguro mga minilaing Pilipino po. I have to go, I have a day-to-day with my boyfriend. Alam niyo kung ano yung meta sabihin ng ina, dapat sabihin ng ina, take good care of yourself, ingat ka. Ano yung sabi ng ina? Don't forget your condom. Ganun po yung ilan. Okay. Don't forget to bring your condom. Kakalungkot po, di ba? Na dapat sabihin, oh, be careful, take care of yourself, okay, blah, blah, blah. Ang mga salita na kung saan ay magpapaalala sa ating mga anak. Pero ano po ang nangyayari? Ngayon, kung tayo naman po ay mga tipo ng mga pamilya o yung mga anak o yung mga magulang na kung saan ay busy at wala tayong panahon para gawin natin yung mga dapat na ituro natin sa ating mga anak, eh siguro ay magsimula na natin reviewin yung ating mga schedule at maglaan tayo ng tamang oras sa ating pamilya. Kailangan po yung upuan, yung inyong mga anak, yung inyong mga apo. Kahit po yan matatanda na, paalalahanan nyo. Naku nga po, 40 years old na eh. Lagi ko sinasabi, ingat ka sa pagdadrive, anak. Okay? Okay, paggabi, bukas may charge tayo. Marami kang makakaharap na ibang tao sa trabaho mo. Before na mag-start ka magtrabaho, mag-pray ka. Ilayo ka doon sa mga toxic na mga kasama mo. Walang masama. Sa mga estudyante, paalalahan naman, mag-pray ka, baka mamaya may exam ka mamaya.
Ingatan mo yung mga barkadang hindi tama, kung ano-ano pa. Yun po ang isang tunay na dapat natin. Teach your children diligently. Alam niyo sa banal na kasulatan po, sa Bible, ilang beses at mas higit na marami na kung saan sinasabi sa banal na kasulatan, dapat ang ama ang magtuturo sa kanyang mga anak. Totoo po yan. Dapat po ang head of the family ang nagtuturo. Kaya dapat ang ama ang mas, kumbaga sa maraming bala. Pero nakakalungkot po yung ibang ama, ano sinasabi? Pag hindi alam yung tanong ng anak, doon ka na lang sa mama mo. Ang kawawang nanay, yung responsibilidad ng tatay, nanay ang kailangan gumawa. Nakakalungkot po yan. Many Christian fathers think that ang pagpapalaki ay nasa role ng nanay lang daw. No. It's not only the wife does. Dahil sa banal na kasulatan po, mas malaki ang responsibilidad ng lalaki, ng tatay. Kaya pala yung ibang mga kabataan ngayon, ayaw nang mag-asawa. Sino yung mga dalagat binata rin? Natawa sila. Kaya pala yung iba ay takot na mag-asawa. Hindi pa po ako ready, nag-aaral pa ako. Nag-aaral pero may boyfriend, ikipag-pling-pling. Okay? Dahil sila ay takot sa responsibilidad na magturo. Takot sila na kung saan ay yung bagay na ginagawa nila sa matatanda, gagawin din sa kanila kung sila ang magiging nanay. Kakalungkot po. But anyway, ano pa yung pinaka-the best natin gagawin sa mundong ito para tayo ay makapag-raise ng mga godly children? Mamuhay tayo sa mundong ito ng maingat. Hindi ka po pwede na sundin ng iyong mga anak kung ikaw ay hindi namumuhay ng tama at maayos. Tatay ko sugarol tatay ko basagurero, tatay ko lasenggo. Talagay mo ba kahit anong turo mo sa anak mo, kung ikaw ay namumuhay ng mali, susundin ka? To raise a godly generation, we have to live in the Word carefully. Deuteronomy 6:12 hanggang 17. At mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ang Panginoon. Ito po'y tinuro sa mga Israelites na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Kasi nga sinasabi sa kanila na kung saan haharap kayo sa maraming tukso, temptasyon, problema, habang kayo ay nasa labas ng Ehipto at nabubuhay kasama ang ilang mga pagano. Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos at sa Kanya'y maglingkod ka at sa pamamagitan lamang ng Kanyang pangalan, doon ka susumpa. Huwag kang susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bansang nasa palibot mo, sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapaniguguing Diyos. Baka ang galit ng Panginoong ng Diyos ay mag-alab laban sa iyo at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Huwag ninyong tutuksoin ang Panginoon yung Diyos gaya ng tuksoin ninyo siya sa masa. Inyong ingatan ng buong sikap ang mga utos ng Panginoong Diyos at ang kanyang mga patotoo at kanyang mga palatuntunan na kanyang inuutos sa iyo. Malinaw kapatid, pinag-iingat tayo na tayo'y huwag mabuhay sa mga kasalanan dito sa mundo ito. God hates sin. Kahit naman po sino, di ba po?